Zam, maraming salamat sa oras. Zam, syempre napapanood ka namin do your thing for Benilde as a middle blocker dominating the court. But we want to take this opportunity na mas makilala ka pa as a person. Sino ba si Zam Nolasco off the court? So to start things off, Zam, tigasan ka ba at paano ka nahilig sa volleyball? I'm from Batasan Hills, Quezon City po. Okay. And nung high school po, doon din po ako sa Batasan Hills National High School nag-start mag-volleyball. Grade 9. Parang that time po nung high school, parang sinasabi ko na sa sarili ko, parang gusto ko mag-try ng sports. Pero nung 7 and 8, parang nag-focus muna ako sa ACADS. And then there is one coach na sobrang nagpupumili talaga na mag-try out ako sa kanila. Okay. Pero dinidecline ko kasi every time na... kasi parang hindi pa ako handa and ready na mag-try nga ng sports that time. Kasi parang natatakot ako kasi wala nga akong alam, ganun. Tapos, ayun, palagi niya akong niyayaya na, try mo lang, ganun. Kapag nagustuhan mo, tuloy-tuloy na. Tapos, ayun, nung summer, doon na nag-start. Sobrang hirap at first. Parang sumusuko ako. Tapos every time na hindi ako nagtitraining, parang pinupuntahan talaga ako ng coach na yun sa bahay namin. As in. Sino ba yung coach na yan? Pwede ba natin ma-shout out? Ayun ba si Coach Garen. Ngayon po, wala po kaming contact eh. Okay. Pero thankful ako sa kanya kasi parang siya talaga yung naging way para kung nasaan ako ngayon. Hindi niya ako sinukuan talaga. As in, from zero talaga, chinagan niya ako. During grade 7, grade 8, were you already tall? Kasi ngayon, you're listed at 6 feet tall. Yung parents mo ba, matangkad? Yung parents ko po, matangkad din po talaga. Okay. And yung mom ko is 5'6", 5'5", ata. And yung dad ko is 6'2". 6'2", okay. Yes. Were they also into sports? Yes, yung papa ko hanggang ngayon nag-basketball ata. Okay. Tuwing Sunday nag-basketball. May mga players ka bang pinanood that inspired you Opo, to try? dati nanonood ako ng UAAP, like Okay. yung Ateneo, like sila, Sino mga players nun? sila Madi. Madi, Madayag. Sila na nun. Tapos yun, parang dun na rin ako na-inspire na mag-try talaga ng volleyball. So si Madi ba is one of the players that you pattern your game after? Kasi middle blocker din si Madi eh. Yes. Siya, parang, that time kasi ina-idolize ko siya. Yun. Okay, nice. Shout out to Madzilla, Madi Madayag, who is also our guest here on the show. Ano yung feeling na, syempre, when you came in, defending champion yung Benilde, tas syempre si Mitch Gamit, di ba? Sobrang galing din ng middle blocker. Paano mo in-adjust yung sarili mo na, maipakita kay Coach Jerry, kay Coach Onyok na you deserve to be part of this team? Wala naman po kasi sila ate din po kasi that time parang hindi rin naman nila kami pinipressure and siguro tinuturuan kami in process eh. Like sa mga leagues na sinasalihan namin that time, siguro doon din nag-mold yung skills ko. By the way, were there other schools that were trying to recruit you or was Benilde the first one na lumapit sa'yo na sumali ka dito sa Lady Blazers? Yung sa UAP po, sa FEU, pero parang mas pinili ko po na mag-go through here sa Benilde. Bakit mo naman pinili na Benilde? Kasi po, kilala ko na po noon sila Ate Mitch and may connection na din po kasi talaga kami. Like sila Coach Jerry po. Kilala na po. Po rin kasi parang galing din po akong KMS, Kings Montessori, and kay Coach Onyok po. Onyok sa Kings, sila correct. Ayan po. I see. Kings ba yung yung first competitive and organized volleyball mo? Opo. I see. Sila po. Okay. Zam, let's talk about itong season 100. This is a crucial season for Benilde kasi yun nga, nag-graduate na yung mga ate nyo. Sina Chloan, sina Mitch, sina Jade, sina Gail, nasa pro level na. Yes. So kayo yung, kumbaga, you have the responsibility na maipagpatuloy yung legacy. Are they still in communication with you, giving you advice na ituloy? Kamusta naman yun? Opo. Minsan po kasi pag morning, andito po sila nagtitraining, yung Zeus po. Kaya yan, minsan nagkakaroon din po kami na kamustahan.
ano yung pinaka-importanting lesson na nakuha mo sa kanila na up to now, ginagamit mo pa rin as a student athlete? Siguro yung during crucial game Okay. na parang wag masyadong mag-pressure sa sarili mo. Wag ka ma-pressure sa labas or basta mag-focus ka lang sa game mo, and ayun, parang nakaka-help din kasi kung paano sila maging patient sa teammates and sa game na meron kami. Zam, this season, looking at the stats, you're number 1 in terms of the best middle blocker. And dito naman sa Benilde, alam natin, historically, magagaling yung mga middle blockers dito. We go back from the time of Pangs, Janet Panaga, nag-champion din yan. Siyempre, time ni Mitch Gamit. Ngayon, ikaw naman, yung talagang tinitignan as one of the top middle blockers. How was your preparation for this season individually, knowing na kailangan mo mag-step up? Same lang naman po kami kasi nang ginagawa sa training. Like lahat kami nahihirapan during training, and siguro sa skills, andun na rin po kasi yung willingness ko na mapakita pa talaga kung sino po talaga ako. Eto, I want to talk about yung adversity na pinagdaanan nyo kasi 43 straight wins, yung Benilde Lady Blazers, and then for the first time, natalo kayo sa Letran. Letran. How did that affect the team's morale? Kasi syempre hindi kayo sanay matalo eh. Ayun, after that game kasi parang lahat kami, ang lungkot, tas ang bigat sa feeling. Tas yun po, pero day by day naman po, parang pinagtatrabahuhan namin na bumalik lang talaga sa sistema and sa eagerness namin na manalo ulit. Yun. And ayun, nagtuloy-tuloy naman po. Siguro, isa din yun sa nakapagbigay talaga sa amin ng malaking lesson and experience na rin na mas okay na siguro na naranasan namin yun nung first round kaysa naman sa huli na. And ayun, mas na-handle naman namin ng maayos. Zam, this is your 3rd season now. Naka-experience ka na ng 2 championship. Para sa'yo, ano yung nakikita mong pagkakaiba dito sa version ng Benilde Lady Blazers? Siguro yung maturity din nung dala-dala ng seniors namin last year and sa ngayon kasi parang this season kasi baguhan lahat eh. Halos lahat sa amin baguhan na ilan lang po kami yung naka-experience ng championship last year, and yun nga po, puro bago yung players, and siguro isa din po yun sa nagbigay sa amin ng challenge kasi kung paano nila i-handle yung game and yung league na meron nga sa NC. Kung hindi volleyball, Zam, ano sa tingin mo yung ginagawa mo sa buhay? Nag-aaral lang po. Nag-aaral Siguro lang. flight attendant. Ganun. Flight attendant. Opo. Well, pasado ka na doon in terms of the height. Oo, kasi syempre isa yun sa mga requirement. Do you see yourself one day maybe joining the draft, and if ever, sino yung mga gusto mo maging teammate sa pro level? Siyempre, yung previous teammates ko po, sila Ate Clo. And siyempre, na-miss ko na po kasi yung set niya, Ate Clo, and yung banding namin sa loob ng court nila, Achi Jade and Achi Gaile. Siguro yun. Gusto ko pa magtuloy-tuloy. So, hindi mahirap kausap si Zam with regards to sino magda-draft sa kanya. Alright. But Zam, we wish you the best, and thank you so much for the time, at mas nakilala pa namin ng husto dito on the scorecard. All the best this season 100. Thank you po. Thank you very much.